Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, mababasa natin sa banal na aklat na isang araw, matapos ang mahabang pagtuturo at pangangaral sa mga taong sumusunod kay Kristo sa kanyang kapanahunan, pagod na pagod ang ating Panginoon. Kaya ito ay sumakay sa isang bangka kasama ang mga apostolis, ang 12 apostolis, upang magpahinga. Kaya nga, kung ang Diyos nagpapahinga, ano pa tayong tao? Kapag mapagod tayo, kailangan din natin ang pahinga. At napili ni Kristo na magpahinga sa gitna ng dagat, sakay sa isang bangka, kasama ang kanyang 12 napiling mga apostolos. At habang nasa bangka si Jesus, siya ay nakatulog siya ng mahimbing. Ika na, nag-ihil pa. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagpahinga, sa gitna ng lao, biglang nagkaroon ng malakas na bagyo. Malakas ang hangin, malahiganti ang alon. Kaya halos matimbuang, halos mabaligtad na ang bangkang kanilang sinasakyan. Tulog pa rin si Jesus. Takot na ang mga apostolis. Ayaw nilang mamamatay. Sino pa gusto mamamatay? Tayo, kung masakit tayo, kung ano ang hinihiling natin sa Diyos para gagaling tayo. Ayaw natin mamamatay. Kaya yun ang naramdaman ng mga apostolis. Kaya ayaw man nila, napilitan silang gisingin ang Panginoon at sinabing, Panginoon, gusto mo na bang malulunod tayo? Gusto mo na bang mamamatay tayo? Ikaw, mamamatay na tayo, turog ka pa rin. Hindi naisip ng mga apostolis. Nakikita nila ang mga milagrong ginagawa ni Jesus. Nagparami ng pagkain para makakain ng lahat ng tao na sumunod sa Kanya. Nagpagaling sa mga may sakit at nabuhay ang mga patay. Mga milagro. Hindi ito magagawa ng isang ordinaryong tao. Sa madaling salita, alam nilang Diyos ang Panginoon. Alam nila, ngunit mahina ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Kaya ginising nila, takot na takot sila. Kaya tumayo ang Panginoon at sabi, bakit kayo natatakot? Kasama ninyo ako. So ang ibig sabihin ng Panginoon, kung malulod at mamamatay, kasama siyang malulod. Kasama siyang mamamatay. Alam ng mga apostolis na Diyos ang kanilang kaharap. Alam nila, naniniwala sila na si Kristo nga ang tagapagligtas. Ngunit, paniwala hanggang sa paniwala lamang, mahina. Kaya, sa ganung pagkakataon, tumayo si Jesus at inutusan ang hangin at ang mga alon na tumahimik. At sinunod ng mga ito ang utos ng mga Panginoon. Kaya namangha ang mga apostolis.
Sino ba ito? Ano bang klaseng tao ito? Bakit pati hangin, pati alon, sumusunod sa kanya? Hindi pa rin nila nakuha ang lubusang pagtitiwala at pananalig na ang kaharap nila si Jesus. Na kahit ano ang mangyari, hindi sila mapapahamak sapagkat kasama nila ang gumagawa ng lahat. Kasama nila ang lumilikha ng lahat. Kasama nila ang tagapagligtas ng lahat. Ngunit mahina ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa pagka-Diyos ni Jesus at sa pagkamakapangyarihan ng isang Diyos tulad ni Jesus. Naniniwala sila. Diyos Jesus. Nagtiwala sila na Diyos Jesus. Nananalig sila na Diyos Jesus. Kaya sumama sila kay Jesus. Ngunit mahina ang kanilang paniniwala. Mahina ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Natatakot sila. Ganun tayong tao. Ngunit, tao man tayo katulad ng mga apostoles, sikapin natin sa ating araw-araw na buhay ang magiging matatag ang ating pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Huwag nating tularan ang mga apostoles na pinalad na makasama ang Panginoon. Makita ang mga ginagawa ng Panginoon. Ngunit mahina pa rin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa pagka-Diyos ng Panginoon. Tayo, ano at ano man, magpasalamat tayo, dakilain natin, sambahin natin, pasasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Biyaya man o grasya, pahirap man o pasakit. Kung yan ang kaloob ng ating Panginoon, pagtibayin pa rin natin ang ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Minsan nga, nakakaingit, yung kagabay si Kaigay, magbabasa natin ang masalaysay mga pinto tungkol sa mga luhusang nagtitiwala at nanalig sa Panginoon. May mga sakit silang cancer, may mga nangyari sa kanilang hindi maganda, matibay pa rin ang kanilang paniniwala, pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Dapat magiging ganyan tayo. Huwag natin tularan ang mga apostoles. Tayo alam natin, napag-aralan natin, nababasa natin, naririnig natin sa mga pari, sa mga may mga kakayahan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero minsan, nawawalan pa rin tayo ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Lalo-lalo na kung tayo ay nasa mahirap na kondisyon. Nahihirapan tayo sa pagkain, wala tayong pambili ng mga kagamitan, o kung ano-ano natin mga pangangailangan. Sinisisi natin ng Diyos. Pero kung tayo ay nasa tugatog ng tagumpay, nilalait, inahamak natin ng Diyos. Magiging matatag ang ating pagtitiwala at ang ating pananalig sa Panginoon. Huwag natin isipin minsan sa ating buhay na pababayaan tayo ng Diyos. Anuman at anuman, nakasandal tayo sa Kanya. At dapat tayong sumandal sa Kanya habang tayo ay nabubuhay.